Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Ariel TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Ariel TV, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe at supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, no, Pilipinas matapang na hinamon ng China sa Scarborough Shoal, no? Hindi kami natatakot. No? Alamin natin yan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas hinamon ng China na buksan ang Scarborough Shoal, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinamon ng Pilipinas ang China na buksan ang Scarborough Shoal para sa international scrutiny o pagsisiyasat matapos akusahan ng China ng pagsira sa marine environment ng naturang shoal. Ito ay upang malaman ng mundo kung tinupad na ng China ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law ayon kay National Security Council spokesperson Jonathan Malaya. Dagdag pa ng opisyal na maaaring hilingin sa mga third party na environmental groups o maging sa United Nations na gumawa ng fact-finding mission upang matukoy ang sitwasyon sa kapaligiran sa Baho de Masinloc. Inihayag din ng NSC official na kinakalap na ang mga ebidensya at impormasyon para sa posibleng pagsasampa ng isa pang kaso, partikular ang environmental case laban sa China dahil sa pagkasira ng coral reefs kabilang na ang harvesting ng endangered giant clams sa disputed waters. Ang mga ito ay isusumite sa Department of Justice at Office of the Solicitor General na siyang magpapasya kung maghahabol ang Pilipinas ng panibagong kaso. Yan po mga kababayan, yung ilan lamang po no, sa illegal na ginagawa ng China dyan po sa West Philippine Sea o dyan sa Scarborough Shoal. No? Actually matagal na po ito, no, yung napabalitang nag-harvest po. No? Itong mga Chinese no, na mga giant clams no, dyan sa Scarborough Shoal. No? At ginawa nga po nila, nung wala na silang makuha, talaga namang hinalukay pa nila. No? Yung yung pinaka-bed po, no, yung pinaka-ilalim, no. Kaya naman nasira po, no. Yung pong mga coral reefs po doon dahil gumamit sila ng mga pangkayod para lang makita kung meron pa ng mga giant clams sa ilalim po nitong kalupaan, no, o katubigan, no, ilalim ng tubig, no, mga babayan, di ba? So yan po yung ilan sa mga illegal na activities ng China po diyan na nakakasira po sa environment natin. No? The finding of the 2016 arbitral ruling, 2016. Wala nagbago. No? Sinisira pa rin ng Chinese fishermen and by extension, tolerated by the Chinese government, the environmental destruction in many parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular, Baho de Masinloc. I'm sure the reaction of China will be, that's not true, hindi totoo yan. Diba? So, if China... Yun lagi, no, yung reaction ng China, no? Hindi totoo yan. No? Gumagawa lang kayo ng kwento. Sinungaling yung Pilipinas. Pero may mga ebidensya, di ba? May mga pictures, may mga ebidensya. Nakita yung mga giant clams, di ba? So, paano nila itatanggi yun? Yun yung problema sa China, mga kababayan, no? Kahit huling-huli na sila sa akto, no? Talagang inaano pa nila, no? Sinasabi nilang hindi totoo yan, no? Itinatatwa pa rin nila, di ba? Refuses to acknowledge its responsibility. It then should open up Baho de Masinloc to international scrutiny para magkaalaman talaga, no? Inaamon ng China, no? They are the ones that are there right now. They are preventing us from going inside the lagoon. So that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Baho de Masinloc to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Baho de Masinloc. Because as clearly shown by the Philippine Coast Guard, we have definitive proof of environmental destruction and degradation inside Baho de Masinloc.
Now, if China refuses to acknowledge this, the only way to really determine kung ano ba talaga nangyari doon is to open up Baho de Masinloc to international scrutiny. So that is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Baho de Masinloc to international observers. Let third party, not necessarily the full Philippine Coast Guard, not even Philippine groups, because sasabihin na naman nila, gaya nung sinabi nila sa ginagawa ng ibang mga civilian groups, that these are all part and parcel of Philippine propaganda. So we can ask third-party groups, environmental groups, or any other group to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in Baho de Masinloc. Because we are alarmed and worried about the situation that's happening there. Yes. The new Chinese Coast Guard regulations ay contrary to international law, UNCLOS, and the UN Charter. Wala pong karapatan ang China na mag-aresto o mag-detain or mag-expel ng sino man sa West Philippine Sea without trial. Isa pa yan. Itong mga regulasyon na ito, hindi po ito pwedeng i-apply sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kasama na rin ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines. Ito po ay bahagi ng kanilang scare tactics para ma-intimidate at ma-coerce tayo. It is provocative and escalatory at hindi po tayo magpapa-intimidate sa kanila. In fact, ang panawagan natin sa ibang mga bansa, patuloy tayo na mangisda dyan, patuloy tayo na gumalaw dyan at huwag pansinin itong illegal na regulasyon mula sa China. Well, nandiyan naman po lagi ang Philippine Coast Guard. Nagutos na po ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo, si National Security Advisor Eduardo Año ng patuloy na deployment ng ating mga assets sa West Philippine Sea. Ang ating Navy at ating Coast Guard po nandyan. So kung sakali man po na magkaroon ng ganitong pangaharas sa ating mga mangingisda, hindi po papahintulutan ng ating pamahalaan yan. At tayo po i-action dahil ang gagawin ng China hypothetically, because ang sabi po nila June 15, ito ay applicable na. So kung sakali man po na gagawin nila yan sa ating mga ngisda, poprotektahan po ng ating pamahalaan ang ating mga mangingisda. Samantala, binanggit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea Commodore J. Tariela, ang umano'y pagsira ng China sa Baho de Masinloc mula noong 2016, maituturing na empty threat para takutin ang civilian mission sa pinag-aagawang karagatan ang bagong pulisya ng China, na nagpapahintulot sa kanilang Coast Guard na ikulong ang trespassers sa inaangkin nitong teritoryo nang hindi dumadaan sa paglilitis. Ito ang inihayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Aniya, itinaon ng China ang paglalabas ng naturang report sa bagong nilang batas matapos makalusot ang mga barko ng civilian convoy sa pagharam ng mga barko ng China at narating ang Baho de Masinloc. Nais lamang aniya ng China na i-discourage ang civil society hindi lamang sa Pilipinas kundi ang iba pang claimant sa disputed water. Sinabi din ng PCG official na malaking sakit sa ulo para sa China ang civil society groups lalo na kapag ito ay mula sa mga bansa, gaya ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei na mga claimants ng pinagtatalunang karagatan. Inihayag din ni Commodore Tariela na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkuha ng mas maraming Coast Guard para mapalakas ang presensya sa West Philippine Sea. We also have to understand that on the day that the Chinese government issued this statement was also the same day that ating ito coalition, Ms. Rafaela, declared that they had mission accomplished, successful mission in giving away supply to the Filipino fishermen. This only means one thing. This regulation the Chinese has publicized is an empty threat. They want to discourage civil society movement, not just here in the Philippines but across the region. We can, the Chinese government even overreacted with this kind of civil society Atin ito coalition last time. They even sent 10 China Coast Guard vessels, more than 20 Chinese maritime militia, 1 PLA Navy warship. So it means that it's really a headache for them if the civil society will be going in the South China Sea. This only happened here in the Philippines. So what if the Vietnamese will also have civil society movement who will also do the same? Also for Kuala Lumpur, also from people in Natuna. So this is a very big problem for them. So for China to counter all this kind of impact
to the civil society. They have to say something to at least threaten the people. Nananakot, And this no? regulation, that's the objective of which, to make sure that not just the Filipinos, but across the region, you are warned that if you're going to do this kind of civil society movement again, it is not us who's going to just to have a headache, but we will threaten you that we're going to detain you and imprison you. Para sa mas Alright, so mga kababayan, no? Ayun, anong masasabi ninyo, no? Dito sa mga balita na to, no? I-comment down nyo dyan sa ibabangan yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.